Everyday ko nga palang hinatid si Aling Regina sa kanyang trabaho at dito na nga pala nag-uumpisa ang ating araw. Mahirap mang mag-alaga sa umpisa ng magulang pero ito ay nakasanayan ko na. Palagi nga pala ako bumibili ng pandesal tuwing umaga. Ito kasi ang kinakain ni Mama tuwing almusal. Pagdating naman sa bahay kukuha tayo ng ipapakain natin kay Papa. Palagi nga pala ito nasa refrigerator para hindi madaling masira. Medyo nasanay na nga rin pala ako sa ating ginagawa. Every 6 hours nga pala ako pumupunta dito sa kabilang bahay namin para magpakain. Inabot ko na nga rin pala kay Mama ang paborito niyang pandesal. Mukhang maganda naman ang tulog ni Papa dahil sa malamig na panahon. At bilang pampagising naman kailangan ko munang humigop na mainit na kape. Halos dito na nga rin pala ako nag-aalmusal sa tabi ni Papa. At dahil nakapasting nga pala si Papa, kukuhanan muna natin siya ng dugo. Nagpapasalamat nga pala ako sa aking asawa si Aling Regina dahil natutunan ko ang mga bagay na to. Pwede na siguro ako magtrabaho sa ospital. Char, sa awa naman Diyos ay bumaba na ang sugar level ni Papa. Ang dating nasa 260 ay nasa 131 na lang. Halos malaking turong din siguro ang mga pinapakain namin sa kanya. Nakakatulong din ang pang-araw-araw na pagmamonitor. At dahil magpapalit nga pala tayo ng diaper, tinignan ko muna ang aming mga supply. Napaka-importante nga pala ng mga bagay na to sa ginagamit namin sa pang-araw-araw. Lubos nga pala ako nagpapasalamat sa mga nakapanood ng ating video. Nagpapasalamat din pala ako sa mga nag-comment at nagpapahatid ng panalangin para kay Papa. At dahil sa mga positibong komento nga pala sa atin, lalo pa natin gagalingan. Hindi ko nga pala sila susukuan hanggang sila ay gumaling. May mga nabasa nga din pala ako na nagtatanong kung meron daw bang bed sore si Papa. Sa mga hindi nga pala nakakaalam, sugat nga pala yun na nakukuha sa matagal na paghiga. At para nga sa amin, panibagong pagsubok na naman yun na kailangan namin malagpasan. Ako na nga din pala ang naglilinis ng kanyang sugat at nagpapalit ng diaper. Kahit papano naman ay meron ako mga nakakatulong dito sa aming bahay. Halos nasanay na nga rin pala ako sa ganito klaseng gawain. May mga teknik at kaalaman na nga rin pala kami natutunan para mapadali ang gawain. Hinihilamusan ko na nga rin pala si Papa tuwing umaga para kahit papano naman ay mapreskuhan siya at hindi mairita. Binilahan nga pala namin si Papa ng egg cracker mattress. Ito nga pala yung foam na may butas-butas para makahinga ang kanyang likod. Maiiwasan nga din pala nito ang panibagong bedsore sa kanyang katawan. Mabuti na nga lang mabilis natutuyo ang aming bedsheet kahit tag-ulan. Naglalagay din pala kami ng dahon ng saging sa kanyang sugat. Naobserbahan nga pala namin to na maganda dahil nakakatuyo ng sugat. At bago nga ilagay ang dahon, naglalagay kami ng antibacterial at betadine. Nagpapasalamat nga pala ako sa Panginoon dahil ito ang napili kong trabaho. Isa nga pala akong content creator at wala akong amo. Bukod nga sa lahat, hawak ko rin ang aking oras. Nagagawa ko din ang lahat ng aking gusto at nakakatulong ako sa aking magulang. Sa wakas nga inatapos din kami at magpapalit na lang kami ng damit. Kahit papano nga ay naginhawaan na si Papa sa ginawa namin ngayong araw. Sa pagpapakain naman ay kailangan talaga naka-elevate. At bago nga pala magpakain, kailangan muna natin tignan kung tama ba ang posisyon ng kanyang NGT. Maririnig nga sa stethoscope na para bang may kumukulo. Sa pagpapakain naman, kailangan muna natin mag-flushing. Maligamgam nga pala ng tubig ang ating nilalagay dito para hindi sumakit ang kanyang tiyan. Kada pakain nga ay nagkukonsume si Papa ng 400 ml. May computation nga pala to para sa kanyang katawan para makarecover. At dahil stroke patient din si Mama, kailangan niya din mag-exercise. Nagtitake nga din pala siya ng therapy at may pumupunta dito sa bahay. Pagkatapos ko naman magpakain kay Papa ay kailangan ko din siyang libangin. Yung malakas pa kasi si Papa ay lagi niyang pinapanood si FPJ. Nag-setup kasi ako dito ng cellphone holder para makapanood siya ng mga pelikula. So paano guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paalam!